What's up guys? Good day po sa inyo lahat at sa lahat po ng mga kahabi natin dyan, and welcome back to another video. So for today's video guys, gagawa po tayo ng DIY pan spillway para dito sa ating pan. Aside sa maganda siyang tignan, ginawa din po natin to para mabawasan yung talsik ng tubig papalabas sa pan po natin. Kaya tara, pakita ko sa inyo kung paano natin to binuo from start to finish. So yun guys, ito po yung gagamitin natin ngayon para makagawa ng spillway. PVC po yung gamit natin. Nakagawa na din po tayo ng spillway noon. Yung gamit naman po natin dyan is yung sirang box organizer. Ngayon gagawa naman po tayo ulit para dito sa bagong pan po natin. Ito lang po yung pamputol natin dito, pero di ko pa alam kung paano natin yan ikakat dyan sa gitna. Didiskartihan na lang po natin. Ayan, at nalagyan na po natin ng butas dito. Ngayon pwede na po natin ipasok tong lagari. Tapos unti-untiin natin yung madali lang po yung pagputol dito pag meron kayong yung pang-grind. Itong spillway, nakakatulong po ito para maging aesthetic or mapaganda yung pan po natin. At same time, para din po di masyadong matalsik yung tubig. Considered as leak na din po yun ng pan natin. Medyo mahirap nga lang po yung paggawa natin dito. Pero tiyagaan lang po talaga yung kailangan natin. Yan, medyo mahaba na po yung nakat natin. Kunti na lang guys at matapos na rin natin yung pagkat dito. Ayan po guys, at natapos na po natin ikat. Tama po yung decision natin na ikat na lang po talaga lahat para di po tayo mahirapan pag nilagay na po natin or inassemble na po natin. Ayan, dito po natin yan ilalagay guys. Tapos pwede rin po tayo maglagay dito sa taas. Ito yung dun sa baba na part guys ng spillway natin, ganun. Tapos yung sa top naman, yung pang-cover natin dito is yung sukat nito. Ayan, tapos nag-add tayo ng kalahati nito. Ayan. Ito yung sukat niya. Ito yung ika-cut natin para maging top pang gano'n natin. Ito at natapos na natin siyang i-cut. Ngayon i-assemble na natin to dun. Nilinis ko na din muna bago natin i-assemble. Ito po yung gagamitin natin na pandikit. Mix lang po tayo ng equal amount nitong Pioneer Epoxy All Purpose. Ngayon guys, wala po kasi ako ditong glue na pandikit po sana natin dito para malagyan po natin ng epoxy. Ayan, para maging stable po siya. Kaya yung ginawang diskarte na lang po natin dito is eto, meron ako ditong tape. Naglagay po muna tayo nito para makuha natin yung forma na kailangan po natin, para pag tumigas na po yung epoxy na ilalagay natin dito, hindi na po siya matatanggal. Pag nakuha na po natin yung tamang sukat or tamang pagka-position dito, pwede na po natin lagyan ito na epoxy. Ito, tatapos ko ng lagyan ng epoxy dito sa ilalim. Yan, hanggang doon sa dulo. Tapos itong dito naman sa taas, yung discarding gagawin ko dito is dito tayo maglalagay ng epoxy. Yan, tinape din po natin. Tapos naglagay po tayo dito ng yan, kahoy para sukat dito sa kung gaano ka laki yung butas niya. Dito rin. Tapos maglalagay pa po tayo dito ng PVC guys, pantakip. Gumawa nga rin pala tayo ng pattern para dun sa side. Ayan, para madali na natin i-cut. Transfer na natin dito sa left side naman. Ayun, tapos linisin na po natin yung gilid niya. Sa left side po ito guys. Check natin. Ayun, saktong sakto. Ito, at natuyo na yung epoxy nilagay natin at stable na po siya. Ngayon, gagawa naman po tayo ng butas dito para po dito sa inlet ng tubig, at saka tatakpan na rin po natin dito.
Sasay! Sasa! Ayan, at nakaat na po natin yung pang-input ng tubig natin guys. 3 inches na pipe po pala yung gamit natin dito. Tapos itong skimmer mismo natin ay 4 inches. Yun, so dikit na po natin. Nalagyan na natin ng epoxy guys. Patutuyuin na lang po natin to. Ayan, at natuyo na po yung epoxy nilagay po natin dito sa mga pipe natin. Ayan, tuyo na po siya lahat. Ngayon, para mas mapabilis po tayo, bumili po ako dito guys na para pang takip natin dito. Pwede naman din na gamitin po natin is PVC din. Ito, mag-cut po tayo ng circle. Ayan, kagaya nito. Itong PVC. Tapos, yun po yung i-direct natin na ilalagay dito. Tapos, lalagyan natin ng epoxy. Same po nito. Pero, itong gagawin po natin, meron po kasi ako ditong ito PVC cement. Kaya, yung gagawin na lang po natin is bumili na lang po ako nitong end cap ng 4 inches na pipe para din ma-open po natin dito at malinisan po natin. Ito po yung itsura ng cup. Tapos ito ilalagay natin dito. Tapos ilalak po natin dyan. Yan. At kailangan din po natin ng coupling. 4 inches na coupling po ito. Ito po yung magdudugtong. Ilalagay po natin to dito. Tapos ito rin. Bibilis po yung trabaho natin dahil di na po tayo magpapatuyo ng matagal na oras. Kagaya po nitong epoxy na to. Pero matibay naman po siya. Ito gamitin natin dito para madugtong na po natin at mapinturahan natin. At pagkatapos matuyo ng pintura, tsaka natin i-install dun sa pan. At ganyan po yung magiging itsura niya guys. Tapos ipipaint po natin. Ngayon, ipipaint na po natin yan gamit tong paint na nabili natin. Eto, sa wakas at natuyo na po yung pintura natin dito. So ngayon, linisin po muna natin, hugasan natin to. Tapos install na po natin doon sa pan. Patayin na po muna natin tong pump para ma-install na po natin yung spillway. Yan, install na po natin guys. So, yan. Try na po natin paandarin yung pump. Ayan po guys. Ganyan po yung itsura niya. So, paandarin na po natin. Yun. Ganda. Ayan na po yung spillway natin guys. Galing. Ganda niya tignan guys. At di na rin maingay. Yun.